po sa ating lahat. Ang aming morning devotions for today ay mababasa sa Mark chapter 4 verse 25 to 41. Sabi po dito, ang binhing tumutubo. Bago ang lahat, Lord, thank you Lord for this day. Thank you Lord for the life. Thank you Lord for the part na to. Salamat din po sa magandang araw ngayon. Mainit man ay okay lang. At salamat din po sa part na to kung saan po kami ay dito ay nagigit gathering sa mga aming mga kasamaang nag-BBO. Let your minute po sa aming mga buhay at ikaw po ang makita sa bawat isa sa amin. At sa mga makikinig po, at sana po ang salita ng Panginoon ay tumubo ito at may sa buhay ng bawat isa sa araw-araw. Hindi lamang po kung kailan namin gusto, Lord, bigyan mo kami ng heart of obedience for your God's glory alone. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Babasahin ko na lang po, kaya makinig po kayo ha. Ganito. Ang sabi ng Mark chapter 4 verse 26 to 41. Yan. Nakapoy gamit ti matakon sa nga medyo ba. Sabi po dito, ang binhing tumutubo. Sinabi niya, ang karihan ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa. At natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na itik sa butil. Ngunit kapag hinog na ang mga bunga, agad niyang kinukuha ang karit sapagkat dumating na ang pag-aani. Verse 30, ito naman ay ang mustasa. Ang kanyang sinabi, sa ano nating maihahambing ang harian ng Diyos o anong talinghaga ang gagamitin natin para dito. Ito ay tulad sa putil ng binhi ng mustasa na kapag hinasik sa lupa, bagamat siyang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nasa lupa. Ngunit kapag ito ay naihasik ay tumutubo, nagiging mas malaki kaysa sa lahat ng mga halamanan at nagsasanga ng malalaki. Ano pat ang mga ibon na sa impapawid ay nakakagawa ng mga pugad sa ilalim nito. Ang pangatlong talinghaga, ang talinghaga ni Jesus sa pamagitan. Ngayon, maraming talinghagang sinabi niya sa kanila ang salita ayon sa kakayahan nilang makinig. At hindi siya nagsalita sa kanila maliban sa talinghaga, ngunit sa kanyang sariling mga alagad ay sariling niyang ipinaliwanag ang lahat ng mga bagay. Pang-apat, pinatigil ni Jesus ang unos. Nang araw ding iyon, nang sumapit ang gabi, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo, pagkaiwan sa maraming tao, at siya'y kanilang isinama sa bangka ayon sa kanyang kalagayan. At may iba pang mga bangka na kasama niya at nagkaroon ng isang malakas na unos. Sumalpok ang mga alon sa bangka, anupat ang bangka ay halos napupuno na ng tubig. Ngunit siya ay nasa hulihan ng bangka at natutulog na may inuunan. Siya ay ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? Pagising niya ay siniway niya ang mga hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa at tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? Sila'y sinidhan ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, sino ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? O di po ba dito po sa Mark
kasi ito po yung mostly yung mga talinghaga, patalinghaga. Ibig sabihin parang riddles, ganon. Pero alam niyo mga kapatid, sa pagbabasa po natin ng mga salita ng Panginoon, sabi nga po dito sa ang binhing tumubo. Ang binhing tumubo, ito po yung mga binhing tumubo, ibig sabihin, yung binhing tumubo na naturuan, yun po yung another binhi. Pag tayo po yung nag-aaral ng salita ng Panginoon, kailangan po natin talaga is makita muna ito sa buhay natin mga kapatid. Kaya wag po tayong mani-discourage kung bakit walang nakikinig sa atin or walang sumusunod pag ikay nagtuturo na bakit. Unang-una, analyzin po natin. Wag po tayong mahihiya sa sarili natin kasi po, sabi nga, the truth is set you free. Kung free ka sa lahat, alam nyo, yung parang ano lang to eh. Example nito, ito yung karamihan. Bato-bato sa langit, but isa ako dito. Pag umutang ka, di ba pag umutang ka, hindi ka makatulog? Ganon din po ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Hanggat hindi ka sumusunod sa salita ng Panginoon, andun pa rin yung agam-agam. Yan, sabi nga dito, ang butil ng mustasa, ito yung pinakamaliit. Ano ba ang pinakamaliit or ang pinakamahalaga sa buhay mo na pwede po nating palaguin? Ako po, unang-una, yung ako'y buhay pa at ako'y puno-puno ng pag-asa habang ako ay nabubuhay. Yun po yung isa kong mayroon ako na hindi nawala sa iba. Kung anong mayroon ako, yun ay ang pananampalataya ko sa Panginoon na kahit ang buhay ngayon ay punong-puno ng challenge, but I do believe God is within us wherever we go, whatever we do. Yun po ang importante sa lahat mga kapatid. Tayo po makita at tumubo sa ating buhay. Huwag po tayo talagang ganito lang po yan. Ang puno, parang ganito lang. Pag tayo'y naturuan, kailangan makita po muna yan sa atin. Hindi po pwedeng nagtuturo ka, number 1 ka naman sa walang kabuluhan. Alam niyo po yun. Kaya maraming hindi outside. Huwag po tayong magtataka kung bakit ang daming natitisod. Kasi nga, minsan, yung mismong nagtuturo, natitisod pa rin. Kailangan, pagka natisod po tayo, huwag po tayo laging tingin ng tingin, diretso lang po tayo. Kasi kung pag natisod ka, tapos tingin ka ng tingin, talagang hindi po tayo makakarating sa ating parurunan, di ba? Ito pa, ang talinghaga nito sa pamagitan ng talinghaga ay sinabi, pinigil ni Jesus ang unos, di po ba? Pagka tayo po yung mga problema, katulad dito, di ba? Pag tayo may problema, pag ang puso natin ay punong-puno ng pag-ibig mula sa Panginoon, alam nyo, dahil sa mata napakarami po tayong pagsubok. Kasi ang nakikita ko lang sa ating henerasyon ngayon, the number 1, even me naman, siyempre, hindi ako magtrabaho, problema ko ang pera. Kaya nga nandito ako nagtatrabaho dahil sa pera. Yun po yung part ng buhay natin. Pero laging yun ang number 1 na nakita ko, puro na lang pera kahit saan, pamilya, kaibigan, simbahan, business, at whatever, puro na lang pera. But nung natuto po ako sa Bible, ang sabi ko, as long as yung breathing, ako'y humihinga, masaya na ako kung bakit. God make many ways, kasi hindi po natin namamalayan. Kagaya ko po, ako'y lumaki talaga sa pinakamahirap na pamilya, but to God be the glory, nakita ko sa buhay ko na ang Panginoon ay buhay sa aking buhay. Bakit po? From nothing to something. Dati po hindi po ako nakakakain ng gusto ko, but to God be the glory, ngayon ay nakakakain na ako. At ang sabi pa dito, pinigil ang unod, kaya sila ay sinidhan ng malaking takot. Kaya wag po tayong matakot mga kapatid kung ano man po yung problema natin sa buhay, sa pamilya, sa financing. Just let go. Sabi nga, kung ang problema ay walang solusyon, ay hindi problema. Ganun lang po. At hanggang dito na lamang po, at sana ay ugaliin po nating lahat mga kapatid, magbasa po tayo ng Bible. Kasi ito po yung ating guidelines sa ating spiritual. How many times na madapa, alam mo kapatid, tatayo ka pa rin. At tatandaan po natin mga kapatid, makikita mo mismo sa sarili mo kung ikay nabago na. Sabi nga, information without transformation is matulog ka na lang. Bakit? Sayang lang. Kung di mo din lang i-apply, sayang lang yung
transportation mo, yung pagsasalita mo, kung hindi naman nakikita sa buhay mo, tapos madadamay pa yung mga kasama mo, nakakahiya po sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, mas masarap po maglingkod sa Panginoon nang walang applause. Kasi alam niyo po, ito yung aking tinatandaan. Pag pinalakpakan ka na o binagyan ka ng mga trophy, medal ng tao, alam mo sa langit wala ka nang makukuhang rewards. Kaya God bless sa mga taong talagang nagsiserve to sa Panginoon nang walang kapalit. So hanggang dito na lang po at bye-bye. Bye-bye. Andyan na si